Noon pa man, ay naghihirap na si Loren at ang asawa niyang si Arnel sa buhay. Nalaman niyang lubog sa utang ang asawa. Hinahanting din ito ng mga pinagkakautangan sa negosyo at nagulat siya sa naging desisyon ng asawa. Siya ang ipambabayad nito sa atraso sa isang estranghero. Dahil nawala na rin siya ng pagmamahal sa asawa, nang basta na lamang siyang ibigay nito kung kanino, sumama siya sa lalaki. Pero sa halip na maging kabayaran, hinayaan siyang umalis ng estranghero. Dahil walang ibang pupuntahan, nanatili rin siya sa poder nito hanggang sa nalaman ni Loren na may ibang binabahay ang asawa. Doon siya inalok ni Alessandro na tulungan para bigyan ng leksyon ng asawa. "Arnel! Arnel!" Rinig ni Loren ang galit at sunod-sunod na tawag mula sa labas ng kanilang bahay. Mabilis siyang tumayo, ipinunas ang mga babad na kamay mula sa paglalabas sa batya sa paldang suot. Aling Sebia, alangan siyang umiti nang maabutan ang nakapamewang na may edad na babae sa pinto. "Nasaan ang magaling mong asawa, Aber?" Sinulyapan niya ang lumang orasan na nakasabit. May ilang oras nang nakalipas pero hindi pa bumabalik ang asawa niyang si Arnel. "Ano?" Untag nito sa kanya. "Nasaan na?" "Hindi pa ho nauwi." "Huwag mo nang itago ang asawa mo. Aba, ang laki-laki ng utang niya sa akin." "May utang ho siya sa inyo? Hindi mo ba alam? Hanggang leeg na ang utang ng asawa mo sa akin at ilang buwan na yon. Lagi siyang nangangakong magbabayad pero kahit 5 butas walang naibibigay." "Aling Sebia, hindi ko ho alam ang tungkol dyan." "Wala akong pakailam kung alam mo o hindi. Asawa mo siya at responsibilidad ninyong mag-asawa na bayaran ako. Leche kayo." Bulyaw nito bago umalis. Isang malalim na paghingang nagawa ni Loren bago problemadong nasapo ang ulo. Halos araw-araw ay may nagpupunta sa bahay nila na kung sino-sino para hanapin ang kanyang asawa. Sinisingil ito sa utang na hindi niya alam kung saan ito ginamit. Hapon na, nang matapos si Loren sa paglalaba, bitbit ang tray ng tuyong labada. Napahinto siya nang pumasok na kaswal ang asawa. Sumalampak ng upo sa silyang nasa sala. "May makakain ba?" Pagod niyang ibinagsak ang hawak. "San ka ba galing?" "Diyan lang. May halos 10 taon na hindi ko kilalang nagpupunta rito para maningil." "Sabihin mo hindi mo ko kilala. Maghanap sila sa ibang bahay." "San mo ba dinadala ang pera, Arnel?" "San pa? Eh di dito sa bahay." Sagot nito habang hawak ang remote ng luma nilang telebisyon. Humarang si Loren sa pinapanood ng asawa. Seryoso siya nitong tiningala na sinalubong naman niya. "Hindi ka nagbibigay ng panggastos dito sa bahay. Na hindi ka nga umuwi." Nasundan niya ng tingin ng ibinatong remote nito. "Pwede ba? Pagod ako, Loren." "Pagod? Paano ka napagod? Hindi ka naman nagtatrabaho." Inis niyang dugtong. Galit itong tumayo. "Sinusumbatan mo ba ako?" Pinakatitigan niya naman ang mga mata nito. "Bakit? Wala ba akong karapatan? Simula nang magsama tayo, ako nang kumayod para may kainin tayo." "O di lumabas din na nagrereklamo ka." "Hindi ako nagrereklamo. Ang gusto ko lang magtulungan tayo." Sinubukan niyang maging mahinahon. Gigil siyang dinuro ni Arnel. "Tantanan mo ako sa drama mo. Kasalanan mo rin yan. Alam mong mahirap ako. Ako pa rin ang pinakasalan mo. Kaya wala kang karapatang magreklamo. Kung nag-asawa ka ng mayaman, edi sana donya ka ngayon." "Arnel, hindi naman ang pagiging mahirap mo ang problema. Ikaw! Maaga kang umaalis at madilim na kung umuuwi. Tapos maghahanap ka ng pagkain kahit wala ka namang ibinibigay. Anong gusto mong sabihin ngayon, Loren? Wala akong kwenta?" "Oo," agad niyang tugon. Akmang lalapit ito sa kanya nang may magsalita. "Mars?" Napalinga silang mag-asawa kay Presi. Asiwa ang ngiti nito. "Iaabot ko lang sana itong bayad sa palaba ko sa'yo." Buisit. Galit na hinawi na Arnel ang kortina sa kwarto bago doon pumasok. Napahinga na lang si Loren nang muling kunin ang tray. Inilagay niya iyon sa isang tabi bago lumapit sa kaibigan. Sa upuan sa labas sila nito na upo. "Mars, ayos ka lang ba?" Alangang tanong ni Presi. "Oo, pasensya ka na kanina. Hindi mo naman kailangang humingi ng pasensya. Kilala ko naman yung asawa mo." Muli siyang napabuntong hininga. Kapag talaga ang asawa niyang pinag-uusapan, laging bumibigat ang loob niya.
Naku, may gusto din sana akong sabihin sa'yo, Mars. Ano yun? May nakakita kasi kay paring Ariel na pumupunta sa kasino. Kasino? Oo, kasino. Yung illegal na kasino sa bayan. Nagsusugal si pare doon. Pang big time ang sugalan na yun. Napatanaw sa malayo si Loren. Kaya pala halos hindi niya makita ang asawa ay dahil sa pagkakalulong nito sa sugal. Alam na nga niya na mahirap ang buhay, nagagawa pa niyang magsugal. Kung ang mga milyonaryo ang nagkakautang-utang, ano pa siya? Kaya nga sinasabi ko sa iyo, Mars, pansin na nga rin ng ibang kapitbahay na marami nang naniningil kay paring Arnel. Baka mapahamak pa kayong mag-asawa. Dinapuan siya ng takot sa narinig. Maaga pa lang, malakas na katok ang gumising kay Loren. Nang tumayo at buksan ang pinto, naroon na naman ang ginang para maningil. Oh, good morning. Sarkastiko nitong bati. Nakauwi na ba ang asawa mong magaling? Aling Sebia, nasaan ang asawa mo? Yun lang ang gusto kong malaman. Umuwi ho siya kagabi pero umalis din. Sumenyas ito't doon nakita niya ang ilang lalaki. Sino ho sila? Sila ang kukuha ng mga gamit ninyo para ibayad sa utang ng asawa mo. Lumingon ang ginang sa mga estranghero. Pumasok na kayo. Kunin ninyo ang lahat ng mapapakinabangan. Kahit na pa mga lahat at plastic na pwedeng ibenta sa junk shop. Sandali lang ho. Sinubukan pa ni Loren na humarang pero hinawi siya ni Aling Sebia dahilan para mapasandal siya sa pinto. Naiiyak niyang pinanood ang mga lalaki na bitbit ang mga gamit na halos siya ang nagpundar. Nang matapos ang ginang, nilingon pa siya nito. Sabihin mo sa asawa mo, hindi pa ako tapos. Hindi lang siya sa akin may utang. May malaking utang din siya sa may-ari ng kasino. At hindi niya iyon basta-basta mababalasubas. Kaya matuto ka mo siyang magbayad ng pera na winaldas niya. Pinunasan ni Loren ang mga luha nang tuluyang maiwang mag-isa. Nangihina siyang napaupo nang makitang gulo-gulo at halos simutin ng mga tauhan ng ginang ang laman ng kanilang bahay. Loren, nagulat siya nang nagmamadaling pumasok ang asawa. Hinawakan siya nito sa mga kamay at itinayo. May parating dito. Sino? Naguguluhan niyang tanong. Kapag hinanap ako, ang sabihin mo wala ako. Sandali, bakit kailangan kong magsinungaling? Basta, huwag ka ng maraming tanong. Huwag na huwag mo akong ilalaglag. Nang marinig ni Arnel ang tahulan ng mga aso, halos magkandara pa itong nagtago sa likuran ng pinto. Naguguluhan naman si Loren na lumingon nang may tumakip na anino sa kanyang pwesto. Naroon ang isang matangkad na estranghero. Nahigit niya ang paghinga. Dire-diretso itong umupo sa sala at dumikwatro. Sino ho kayo? Sinulyapan niya ang mga kasama nitong lalaki na suot ay mga itim na damit. Bakat di na mga sukbit nitong baril sa bewang. Matigas siyang napalunok. Sa sulok ng kanyang mga mata, tiningnan ang asawa na nasa likod ng pinto at nagtatago. Pilit siyang huminahon ng harapin ng bisita na basta na lang pumasok kahit hindi niya inaalok. Sino ho ba kayo? Takot ang bawat hakbang ni Loren. Pilit tinatagan niya ang tila ng lalambot na mga binti. Inangat ng lalaki ang seryosong paningin. Hinagod naman niya ito ng tingin at alam niyang sa pisikal nitong anyo, hindi basta-basta ang nasa harapan niya. Siguro naman, alam mo kung bakit ako nandito. Kaya huwag ka nang magtanong. Now tell me, where is your husband? Hindi niya makuhang sumagot. Napatingala siya nang tumayo ang estranghero. Nakapamulsa na naglakad-lakad. Lihim niyang sinulyapan si Arnel na pilit sinisiksik ang sarili sa likod ng pinto. Pasensya na ho pero wala rito ang asawa ko. Napipilitan siyang magsinungaling. Talaga? Mrs. Loren Constantino? Gulat siyang napatingin dito. Bakit alam niyo ang pangalan ko? Hindi ko maintindihan kung bakit pinagtatakpan mo ang asawa mo. Sagot nito at basta na lang hinila si Arnel na nasa likod ng pinto. Napasigaw ito't napaluhod. Sir, parang awa niyo na. Tingin mo ba? Bata ka pa para makipagtaguan? Nakangising tanong ng estranghero. Tumapat ito kay Arnel na nanatiling nakaluhod. You might want to tell your wife the reason why I'm here. Arnel, sino ba siya? Siya si Mr. Alessandro Magno, ang may-ari ng kasino sa bayan. Nauutal na sagot ng asawa. Mas lalong nadagdagan ng takot ni Loren nang ito ay sulyapan. Ngumisi naman ang lalaki. Kung bakit ko alam ang pangalan mo,
ay kinailangan kong hanapin para mapagbayad ditong asawa mo. Gaano nga kalaki ang utang mo sa akin? Dugtong ng estranghero nang ibaba ang muka kay Arnel na nangangatog ang mga binti. 1,000,000. Ano, Arnel? Putol ni Loren sa asawa. 1,000,000 ang utang mo? Saan mo dinala ang ganoon kalaking pera? Sunod-sunod at hindi makapaniwala niyang tanong. Ang lakas ng loob mong magkasino, wala ka naman palang isusugal. Isa pa, hindi ka ba nahihiya sa asawa mo? Hinawakan ng lalaki ang buhok ng kanyang asawa. Ang pagbabayad ng utang ay responsibilidad, kaya wag kang irresponsable. Sir Alessandro, nagmamadaling hinawakan ni Arnel ang paa nito. Bigyan niyo pa ako ng panahon, wala pa akong ibabayad sa ngayon. Ilang beses mo na bang sinabi yan ha? Pangako magbabayad ako. You think you can fool me? Nakangisi nitong tanong. Sir, pakiusap. Habang nakikita ni Loren ang pagmamakaawa ng asawa, hindi niya alam ang gagawin o sasabihin. Wala siyang kaidi-idiya sa mga utang na kinasasangkutan nito sa mga taong hindi naman niya kilala. Alam kong tatakas ka na naman ngayon. Kapag pinagbigyan ka, ngayon magbabayad ka ba o hindi mo magugustuhan ang gagawin ko? Natigilan si Arnel, takot na tumingala sa lalaki. Napatingin si Loren sa mga lalaking pinalilibutan silang mag-asawa. Arnel, tawag niya nang itayo ang kanyang asawa ng mga estranghero. Sir Alessandro, magbabayad ako. Sandali lang, nakikiusap ako. Sunod nito, tumalikod ang estranghero. Tila ba pinag-aaralan ng buong bahay nila. Niwala kang maibibenta para makabayad sa utang mo. This house show how irresponsible you are as a husband. Maibabayad ako, magbabayad ako, may natitira pa sa akin. Dahan-dahang lumingon si Alessandro sa naging sagot ni Arnel. Itong asawa ko. Otomatikong napatingin si Loren sa nakalingang si Arnel at sa lalaking dumapo ang tingin sa kanya. Ang asawa ko. Walang yaka, Arnel. Ano ba yung sinasabi mo? Hindi niya makapaniwalang tanong sa kaswal na pagbebenta sa kanya ng asawa. Nagmamadali itong lumapit sa pinagkakautangan nang makawala ito sa pagkakahawak ng mga tauhan. Sir, ibabayad ko ang asawa ko. Huwag niyo lamang akong saktan. Awang ang labi ni Loren habang malinaw na naririnig na pinamimigay siya ng sariling asawa. Lumipat ang tingin ng estranghero kay Arnel. Kaya mong ibigay ang asawa mo? Oo, siya na lang ang mayroon ako. Kunin niyo na pambayad ng utang ko. Napailing si Alessandro. Sumeryoso rin ang anyo nito nang pagkatitigan si Arnel. Kukunin ko ang asawa mo. Kukunin ko siya bilang bayad sa utang mo. Ulit ng binata. Mabilis na umiling-iling ang umiiyak na si Loren nang sulyapan ng estranghero. Hindi, wag. Siya naman ang nilapitan ng mga lalaki at hinawakan sa braso. Ano ba? Bitiwan niyo nga ako. Arnel, bawiin mong sinabi mo. Tila nakahinga lang ang asawa ng maluwag nang hilahin siya pasakay sa sasakyan ng mga lalaki. Marahan itong tumindig. Mariin na hinawakan naman ni Alessandro ang isa nitong balikat. Hindi ka lang walang ya sa utang. Wala ka ring kwentang asawa. Hindi nagawang makasagot ng takot pa rin na si Arnel. Sabing bitiwan niyo ko. Pakawalan niyo ko. Otomatikong natigilan si Loren nang magbukas ang pinto ng kotse. Kaswal na pumasok ang estranghero at umupo sa tabi niya. Let's go. Utos nito sa driver. Sandali, hindi ako sasama sa inyo. Nilinga ito ni Alessandro. Hindi mo ba narinig ang sinabi ng asawa mo? Wala siyang karapatan na ibenta o ipamigay ako. Siyang may utang sa inyo, kaya bakit hindi siyang kunin ninyo? Ngumisi ang lalaki bago siya hinagod ng tingin. Ano namang gagawin ko sa asawa mo? Mabilis na tinapakan ni Loren ang sarili dahil sa makahulugan nitong sabi. Agad niya rin itong pinaghahampas. Isa ka pang walang ya. Ano bang balak mo sa akin ha? Mga bastos kayong lahat. Pinigilan ng estranghero ang kanyang mga braso. Stop it! Gusto kong matulog. Nang bitiwan siya nito, kaswal itong umayos sa pagkakaupo. Humalukip-kip at ipinikit ang mga mata. Pinagmasdan naman ito ni Loren. Hindi siya makapaniwala sa nangyayari. Ibinenta siya basta ng asawa. Pagkatapos kasama niya ngayon ang delikadong estrangherong to. Napatingin siya sa labas ng bintana. At saan ba siya nito dadalhin? Saan ba siya magiging ligtas? Kung mismong asawa nagawa siyang ipangbayad utang. Pinanood na lang ni Loren ang pagbaba ng sasakyan ng lalaki matapos ang ilang minuto.
Rinig niyang nakarating na sila sa Maynila. "Are you just going to sit there?" Tanong nito nang yumuko sa nakabukas na pinto sa tapat niya. "Hindi ka ba nagugutom?" "Hindi ako sasama sa'yo." Ngumiti ito na kanyang ikinatigil. "Gusto mong bumalik sa asawa mo?" Kumurap ang kanyang mga mata. "Sige, ikaw ang bahala." Nang umalis ito, hindi naman niya alam ang gagawin niya. Napalingali nga siya sa loob ng sasakyan. Mag-isa na lamang siyang naroon. Napangisi si Alessandro nang makita kung sino ang pumasok sa malaking pinto. Naroon siya sa sala at nakadikwatro. Sa sulok ng mga mata, nakita niya ang asawa na si Arnel. "Come in, huwag kang mahiya." Dahan-dahan ang naging hakbang ni Loren. Kapag may ginawa kang masama sa akin, magrereklamo ko sa pulis. Ipahuhuli ko kayong sabay ni Arnel." Napakunot noo siya nang tumawa si Alessandro. "Wala akong gagawin sa'yo. Kung ganon, bakit mo ko tinanggap bilang bayad utang ng asawa ko?" Seryosong sinalubong nito ang tingin niya. "Hindi mo ba nakikita? Wala siyang kwentang asawa. You should thank me for what I did." Napakunot noo naman si Loren. "Binibigyan kita ng pagkakataon na baguhin ang buhay mo." Anong ibig mong sabihin?" Dumukwang si Alessandro. Ipinatong ang mga siko sa ibabaw ng tuhod at seryoso siyang tiningala. "Tinanggap kitang bayad hindi dahil may balak akong masama sa'yo." Napakurap naman siya. "Kundi para makita mo kung anong klaseng tao ang asawa mo." Lihim naman siyang napahinga. Tila nawala ang takot dito. "Wala siyang may bibigay na buhay sa'yo. At ang masakit pa, ibinigay ka pa niya sa hindi mo kilala. Wala dapat babaeng makaranas ng ganun." Sa lahat ng narinig ni Loren mula rito, ay may isa siyang nasiguro. Hindi katulad ni Alessandro ang kanyang asawa. Oo, mukha itong delikado, pero hindi maipagkakaila ang pagmamalasakit nito. "Pwede ka nang umalis. Magpakalayo-layo ka at huwag ka nang bumalik sa asawa mo." Nagtagpo ang mga mata nila. "Hindi ko inaasahan na ito ang dahilan kung bakit tinanggap mo ko bilang bayad." "Uunahan na kita. Hindi ako mabait." "Alam ko. Hindi ba ikaw ang may-ari ng illegal na kasino sa bayan?" Umiwas ng tingin si Alessandro. "Pero salamat pa rin. Hindi ka nga mabait pero hindi ka rin kasing samahan ng asawa ko." "Sige na." Muling sumandal ito sa sofa at sumenyas para paalisin siya. "Pwede ka nang umalis." Matagal na pinagmasdan ito ni Loren. "Salamat ulit, Mr. Magno." Tuluyan na siyang lumabas ng bahay. Si Alessandro naman, napahinga na lang. Pinakiramdaman niya ang babaeng lumabas ng bahay. Nang hindi niya na ito marinig, tumindig siya at diretsong tinungo ang kusina. Nanguha ng tasa sa mataas na kabinet at nang humarap sa mesa, mabilis niyang nasapo ang dibdib dahil sa pagkabigla. "Mr. Magno," naroon muli si Loren. "Why are you still here?" Takang tanong ng binata. "Wala ho akong kilalang tao rito sa Maynila. Wala akong mapupuntahan. Anong gusto mong gawin ko? Napansin ko ho na wala kayong kasama rito sa bahay. Naghahanap ho ba kayo ng kasambahay?" Ngumiti siya ng alangan nang seryoso siya nitong pagmasdan. "Kung naghahanap kayo, ako na lang ho. Marunong ho ako sa gawaing bahay at kapag nakaipon ho ako, tsaka na ako aalis." "Sigurado kang gusto mong maging kasambahay ko?" Mabilis na tumango si Loren. Yun ang gagawin niya kaysa bumalik sa asawang nagawa siyang ibenta. Katulad ng sinabi ni Alessandro, pwede niyang baguhin ang kanyang buhay. Hindi niya alam sa susunod na gawin siyang kapalit ng utang ni Arnel kung magiging swerte siyang muli. "Tanggap na ho ba ako?" Untag niya sa natahimik na binata. Tila napilitan ito ng maliit na tumango. Kaya naman, mabilis siyang lumapit sa amo. Inagaw ang tasa nitong hawak. Nagtatakang lumingon naman si Alessandro sa kanya. "Gusto niyo po ba ng kape? Ako na hong bahala. Maghintay na lang ho kayo sa sala." "Okay." Naguguluhan na sagot naman ito nang siya'y iwan. "Alessandro!" "Auntie Risa." Tinanggap ng binata ang pakikipagbeso ng tiyahin. "Naayos mo na ba ang dokumento ng kasino mo?" Tanong nito nang umupo matapos niyang ituro ang sofa. "Ang sabi ko sa'yo, ayusin mo na. Ayokong maging illegal ang negosyo mo rito." "Inaayos ko na, auntie." "Ikaw kasi, masyado kang mabait. Binili mo ang kasino ng kaibigan mo na hindi mo alam na wala palang permit." Inis na winagwag ni Risa ang hawak na pamaypay. "At ano ba yung itsura mo? Bakit mukha kang sanggano? Bakit pinahaba mo yung buhok mo? At nagpatubo ka pa ng buhok dyan sa jawline mo?
Gusto mo bang maging leader ng gang? Babalik ka talaga sa Italy ng ganyan? Patuloy ng kapatid ng kanyang ina. Kaswal na dumikwatro ang binata. Sino ho bang may sabi na babalik pa ako sa Italy? Hoy! Aray auntie! Bulalas ni Alessandro nang hampasin ng tiyahin ng abaniko sa braso. Nawala ang pagiging formal at seryoso nito. At sinong kasama kong bumalik doon? Mr. Magno? Nakangiting lumapit si Loren habang bitbit ang serving tray na hindi lang kape ang laman kundi tinapay na nasa platito. May bisita ho pala kayo. Anya nang napansin ng ginang na nakaupo. Makulay ang damit nito. Puno ng kolorete ang maaliwalas na imahe. Magandang umaga ho, ma'am. Sinulya pa ni Risa ang pamangkin. Akala ko ba'y ayaw mo nang may ibang kasama sa bahay? Ako ho si Loren, ma'am. Bagong kasambahay ni Mr. Magno. Kahit nahihiya, agad siyang nagpakilala. Sandali ho, ikukuha ko lang ho kayo ng maiinom. Muli siyang nagtungo sa kusina. Sino siya pamangkin? Sabik na tanong ni Risa nang tumabi rito. Kaswal na tinungga ni Alessandro ang kape. Sinabi niya na, siya ang bago kong kasambahay. Sandali, kusa siyang natigilan at pinakatitigan ang nakangiting tiyahin. Ano yun pamangkin? Hindi ba naghahanap kayo ng isasama sa Italy? Si Lori na lang ang isama ninyo. Tingin mo sasama siya? Makikita natin, auntie. Loren, Mr. Magno, nagmamadali at walang ideyang lumapit si Loren sa sala. Alangan niyang tinignan ng dalawa nang makahulugan siyang pinagmamasdan. May kailangan ho kayo? Bumaling siya sa binatang amo. Hindi niyo naman ho siguro ko ibibenta ulit. Of course not. Ngayon may pagpipilian ka. Naghahanap ang Auntie Risa ko nang makakasama niya pabalik sa Italy. At nirekomenda kita. Nakaangat ang magkabilang kilay niya nang mapatingin sa nakangiting ginang. Don't worry, Loren. I'll take care of you. Muli niyang binalikan ng tingin si Alessandro. Nang tumango ito, pakiramdam niya'y magiging ligtas siya kasama ng tiyahin nito. Mabilis na lumipas ang mga araw. Naging mabait ang ginang kay Loren hanggang sa lumipad sila sa bansang Italia. Doon nalaman niya kung gaano kayaman ang pamilya ni Alessandro. Naroon din ang ibang kamag-anak nito na dekada nang nakatira roon. Gabi na iyon nang tumunog ang cellphone ng tulog na babaeng amo matapos ang pareho nilang pagtatrabaho sa isa nitong butik. Hello? Auntie Risa? Mr. Magno, masayang sambit ni Loren. Isang taon na halos ang lumipas nang huli niyang makausap ang lalaking nagbigay sa kanya ng magandang oportunidad kung nasaan siya ngayon. Nang tanggapin siya nito bilang bayad at hayaan na sumama sa tiyahin nito, ay napakalaking utang na loob ang tinanaw niya sa binata. Nasaan si Auntie Risa? Nilingon ni Loren ang ginang na mahimbing ng tulog. Nagpapahinga na ho siya. Okay, gusto ko lang malaman na okay siya. I'm sure, nagtatrabaho siya ng sobra dyan. Oo nga ho, katulad niyo siya, masipag magtrabaho. Pero huwag kayong mag-alala, sinisiguro kung nakakapagpahinga siya. Ikaw? Natigilan si Loren sa naging tanong ng binata. Siguradong pareho kayong pagod ni Auntie Risa. Hindi rin naman ho ko pinababayaan ni Ma'am. That's good to hear. Sandali silang natahimik. I heard a lot of good things about you, Loren. Pati na rin ang pag-aalaga mo sa kanya. Mabuti ho si Ma'am Risa. At isa pa, malaki ho yung utang na loob ko sa kanya at sa inyo. Napangiti na lang si Alessandro na nasa kabilang linya. Nakauwi na tayo. Nakaangklang nakangiting si Risa kay Loren habang palabas ng airport. Hay, siguradong magugulat si Alessandro. Hindi niya alam na darating tayo. Kagabi lang, napagdesisyon na ng ginang na umuwi sila para magbakasyon sa halos ilang buwan nilang pagiging abala sa trabaho. Ciao, Bello! Auntie Risa? Napangiti si Loren nang basta na lang yakapin ng ginang ang nagtatakang binata. Napatingin sa kanya si Alessandro. Maliit siyang tumango rito para magbigay galang. Kamusta kayo, Mr. Magno? Si ancora più bello. Puri ni Risa nang humarap. Hindi ba, Loren? Mas lalong naging gwapo itong pamangkin ko. Nilinga siya ng ginang. Malinis na ang gupit niya at hindi na balbas sarado. Anong ginagawa niyo rito? Agad na tanong ni Alessandro. Hindi na ba kami pwedeng umuwi sa sarili naming bansa? Biro ni Risa. Ikaw, bakit hindi mo sinabing lumipat ka na pala rito sa bayan? May inaayos lang ako na business dito. Sinulya pa nito muli si Loren. Ayos lang ba na nandito ka?
Oho, dadalawin ko rin ang kaibigan ko. Sige na, Loren, pumunta ka na sa kanya. Magkita na lang tayo mamaya. Pagbibigay permiso sa kanya ng ginang. Sige ho, mauna na ako Mr. Magno. Tangulang ang nagawa nito. Siya naman, nagdiretso sa bahay ni Presi. Mars, ikaw ba yan? Ang blooming mo naman. Hindi ito makapaniwalang pinagmamasdan siya matapos nilang magyakap. Teka, ano bang nangyari sa'yo? Bakit bigla ka nalang nawala? Ang sabi ng isa sa mga tsismosa nating kapitbahay na nakakita sa'yo. Sa pilitang ka raw kinuha ng mga hindi kilalang lalaki. Mukha namang kabaliktaran ang nangyari sa'yo. Mukhang napabuti ka at nagtagumpay. Hindi naman pala totoo ang chismis na pinambayad ka raw sa utang ng asawa mo. Mahaba nitong litanya nang igiya siyang pumasok sa loob ng bahay. Totoo ang sinabi nila. Sang-ayon naman ni Loren. Agad siyang tinignan ng kaibigan na hindi makapaniwala. May malaking utang si Arnel sa may-ari ng kasino at ako ang ipinangbayad niya. Nahampas nito ang sariling hita. Walang ya talaga si paring Arnel. Hindi lang siya sugarol, halang pang bituka niya. Paano niya nagawang ibayad ka na sarili niyang asawa? Yan din ang tanong ko, Presi. Pero nung ginawa niya yun, doon ko nakita kung anong klase siyang tao at asawa. Alam mo Mars, mabuti na rin na napahiwalay ka dyan sa asawa mo. Simula kasi noong mawala ka, nagbahay na rin ang babae yang si Arnel. Patuloy nitong pagbibigay alam. Ano? Oo, halos lahat ng nandito sa lugar natin alam na may binabahay na siya. At alam mo ba kung sino? Si Mia, yung taga riyan sa labas. Napangiti siya sa inis. Ang buong akala ko, nagsisisi siya kahit kaunti sa ginawa niya sa akin. Yun pala, sinadya niyang ibenta ko para ibahay ang ibang babae. Gigil din ang naging anyo ni Presi. Naku Mars, huwag kang papayag sa ginawa ng asawa mo. Dahil kung ganyan lang din ang asawa ko, ako mismo magtutulak sa kanya sa hukay. Yun mismo ang gagawin ko. Pangako niya. Napatingin si Loren sa ginang na bakas pa rin ng galit habang magkakaharap sila sa sala matapos niyang ipaalam ang nalaman sa asawa. Ibinenta kanya na parang isang bagay para makabayad ng utang. Pagkatapos nagdala ng babae, sobra-sobra ang kabastusan niya sa'yo bilang asawa niya. Ang dapat dyan, turuan ng leksyon. Naalala mo ba ang ginawa ng isang customer natin na Italiana sa asawa niyang niloko siya? Hindi lang siya basta tumahimik lang. Ginawa niyang sunod-sunuran ng asawa niya para makaganti. Ganoon din ang gawin mo. Bibigyan kita ng 2 months leave para maghiganti sa asawa mo. Determinado siyang tumango. Tapos na ang pagiging martir niyang asawa. Ngayon na alam na niyang sadya siyang ibinigay ni Arnel sa iba para sa sarili nitong kasiyahan, pagbabayarin niya ito sa lahat ng ginawa sa kanya. Auntie, singit ni Alessandro, you can push her to do that. Dagdag nito pagkatapos ay nagtagpo ang mga mata nila. At bakit hindi? Tanong ng tiyahin nito. Alessandro, kaya may mga ganyang lalaki dahil akala nila mahina ang mga babae. Kaya dapat ipakita ni Loren na kaya niyang lumaban. Auntie Risa, tama si Ma'am Risa. Putol ni Loren sa binatang amo. May plano ko. Loren, kaya ko ang sarili ko. Sa pagkakataong to, ako naman ang maniningil ng utang ng asawa ko sa babae niya. Napahinga na lang ng malalim si Alessandro. Fine, tutulungan kita. Just tell me what you need. Samantala, napakunot noo si Arnel na naglalakad at napatingin sa katapat na bahay. May nakabili na pala ng bahay na to. Sinilip pa nito ang bagong pintura na gate. Sino kayang nakatira sa loob? Hanggang sa matanaw nito ang isang babae, suot ang itim na jumpsuit na pang-workout. Hugis na hugis sa damit na iyon ang kurba ng katawan nito. Idagdag pa ang kulay manika na buhok na lalong nakadagdag ng dating ng estranghera. Napangiti si Arnel at halos mawala ng balanse, kakasunod ng tingin sa bawat galaw ng babae nang magsimulang tumakbo sa treadmill. Hoy Arnel! Galit na lumapit si Mia. Hinampas ang nobyo sa braso. Nalampasan mo pa yata ng haba ng leeg ang giraffe. Kakasilip mo dyan. Sino ba yun? Wala, umuwi ka na nga. Anong umuwi? Bagong babae mo na naman ba yan ha? Sinasabi ko sa'yo, hindi ako katulad ng binenta mong asawa. Tumigil ka na nga. Huminto sa pagtakbo ang babaeng nakatalikod. Kinuha nito ang tubig ng bote at tila isang modelo ng nakakaakit na lumunok. Napaatras naman sina Arnel at Mia nang lumangit-ngit ang gate na nagbukas. Hindi kayo dapat nag-aaway sa harap ng may bahay. Agad na luminga si Arnel.
at halos mahulog ang mata nito nang makita kung sino ang bagong kapitbahay. Loren? Ngumiti si Loren, hinawi ang buhok at sinalubong ang tingin ng asawa. Kamusta ka na, Arnel? Sinipat siya nito ng tingin mula ulo hanggang paa. Mas pinaganda niya ang pagkakatindig. Loren, ikaw ba yan? Yes, the one and only Mrs. Constantino. Napangiti sa paghanga si Arnel sa kanya. San ka ba binenta ni Arnel? Sa bar? Sarkastikong singit ni Mia matapos siyang haguri ng tingin. May ngiti pa rin siyang sinulyapan ang naging babae ng asawa. Nagpablandi ka lang ng buhok? Akala mo naman mukha ka ng manika. Natawa siya ng maarte. Well, nagkamali ka ng hula. Kakauwi ko lang from Florence. Central part yun ng Italy. Hindi mo yun alam kasi wala ka namang alam sa geography. Anong sabi mo? Nang akma itong lalapit, agad niya itong tinaasan ng kilay. Humarang naman sa gitna ang kanyang asawa. Akala mo ba porkit galing ka sa kung saang lupalop, pwede mo nang lapitan si Arnel? Buisit na sabi ni Mia. Napangiti naman si Loren pagkatapos ay pinakatitigan ito. Talagang iba ang kapal ng mukha ng isang kabit. Kung makaakto, akala mo siya ang legal na asawa. Eto naman ang hilaw na tumawa. Hindi ka na asawa, ibinenta ka na nga, diba? Alam mo yung hitting two birds with one stone? Nakabayad na si Arnel sa utang niya na ikaw ang kabayaran. Tapos, hindi na namin kailangan magtago ng magkasama. Nang aasar, napatuloy ni Mia. Umabrisyete pa ito sa asawa niya na hindi makatingin ng diretso sa kanya. Hinawakan ni Loren ang dibdib. Ang ganda naman ng love story niyo. Kunwari siyang naantig. Matagal na kaming may relasyon. Sa kasino pa lang. Habang nagkakandakuba kakakalaba, magkasama kaming dalawa masaya. Tumahimik ka na nga, Mia. Inis na awat ni Arnel dito. Hayaan mo lang siyang maging proud sa pagiging kirida niya. At hindi naman malayo sa itsura niyang klase ng pagkababae niya. Anong ibig mong sabihin, ha? Piko na sagot ni Mia. Kaswal niya itong initian. Diyan na kayo. Mag-breakfast na kayo. Sadya niyang iniwan ng malagkit na tingin ng asawa bago tumalikod. Muli rin humarap si Loren. Siya nga pala. Nagbaling siya kay Mia. Try mong mag-exercise. Mukha kang bloated eh. Buisit ka talaga. Bago pa ito makalapit sa kanya, napigilan na ni Arnel. Ano ba? Tumigil ka na nga. Bakit ba parang mas kinakampihan mo siya? Inis itong kumawala sa pagkakakapit ng nobyo. Ipapaalala ko lang hindi mo na asawa ang blondie na yun. Ako na ang magiging asawa mo ngayon. Halika na nga. Sa pilitan nitong hinila si Arnel na pala yung nakasunod ng tingin sa tunay na asawa. Mars, sigurado ka ba ha? Dito ka titira? Nakangiti si Loren nang magtungo sa sala at bigyan ng Diyos ang kaibigan na si Presi. Oo, nasa tapat lang nito ang bahay ng walang yamong asawa at kabit niya. Yun nga ang dahilan kung bakit ko dito gustong tumira. Mukhang maganda yung pinaplano mo, Maria. Support kita dyan, Mars. Ako naman ang maniningil ng utang sa pagkakataon na to kay Arnel. Sasamahan ko na rin ang interes at iyon ang babae niya. Ngumiti siya ng makahulugan. Marami akong oras para maglaro at siguradong mag-e-enjoy ako. Kinaumagahan sa garahe, narinig ni Loren ang tunog ng gate. Napangiti siya nang makita si Arnel na nakatayo sa labas. Bakas pa ang gulat nito nang lingain niya. Good morning, Loren. Alang ang bati ng asawa. Good morning din, Arnel. Nakangiti naman niyang tugon. Anong ginagawa mo dyan? Wala naman. Kahit kailan sinungaling ka talaga. Inaabangan mo ko eh. Maarte pa niyang dagdag. Napakamot na lamang ito sa hiya. Sige, mauna na ako. Akma itong tatalikod. Aalis ka agad? Napangiti si Loren nang huminto naman ang asawa. May kailangan ka ba? Wala kasing maglilinis ng kotse ko. Baka gusto mo kong tulungan. Agad niyang pinaganda ang mga mata. Please? Itinaas niyang hawak na hose. Oo naman, walang problema. Ito na ang kusang nagbukas ng gate at lumapit sa kanya. Sabi na nga ba, hindi mo ko matatanggihan. Ganito talaga ang mag-asawa. Kunwaring nadulas na saad ni Loren. Nagdaiti ang mga kamay nila nang abutin nito ang hose sa kanya. Dahilan para sila'y magkatinginan. Hindi na nga pala tayo mag-asawa. Lungkot-lungkutan na niya. Mag-asawa pa rin tayo sa mata ng batas, Loren. Bumaba ang tingin ni Arnel sa kamay niyang inilagay niya sa ibabaw ng kamao nito.
Akala ko pa naman magagalit ka. Bakit naman ako magagalit? Natawa si Loren nang mabilis niyang itapat sa mukha nito ang tubig mula sa hose. Agad siyang lumayo habang maarting natawa. Tumakbo-takbo siya habang sinusundan naman ng asawa. Isang kalampag mula sa gate ang nagpahinto sa kanilang paghahabulan. Otomatiko siyang napangiti nang makitang umuusok na butas ng ilong ni Mia. Ano sa tingin niyong ginagawa ninyo? Akala niyo ba nasa isang music video kayo? Talaga ba, Mia? Ano sa tingin mong bagay sa aming kanta? Yung para sa nagbabalikan na mag-asawa? Patuloy niyang tanong. Leche kang babae ka? Sumugod ang galit na babae ng asawa, pero naharang agad ito ni Arnel. Bitiwan mo ko! Lulunurin ko ang hitad na yan. Pigil ang tawa ni Loren nang sampalin ito ng sunod-sunod ang asawa. Sabing tumigil ka na! Galit na hinawakan ito ni Arnel sa magkabilang braso. Wala kaming ginagawang masama ni Loren. Wala! Sinulyapan siya ni Mia. Nagtatakbuhan kayo na para kayong mag-asawa. Mag-asawa naman talaga kami Singit ni Loren. Tumigil ka, hindi kita kinakausap. Akma siya nitong aabutin pero mabilis siyang umiwas na may ngiti pa rin. Umuwi ka na nga, nakakahiya ka. Ako pang nakakahiya, Arnel? Harap-harapang nagsisigawan ng mga ito na masaya naman niyang pinanonood. Kumalma ka nga, Mia. Nandito si Arnel dahil pinalilinis ko sa kanyang kotse ko. Don't worry, may bayad to. Yung naabutan mo kanina wala yun. Guni-guni mo lang yun. Baka na-carried away lang kami ni Arnel. At tingin mo maniniwala ko sa'yo? Bumaling si Loren sa asawa. Arnel, please, ilayo mo na tong jowa mong gigil. Gusto mo talaga ng gera, ha? Galit na tanong ni Mia. Bring it on. Hindi niya umuurong na sagot. Sa ngayon, umuwi na muna kayo. Huwag kayong magkalat sa bakuran ko. Nakangiti siya ng balingan ng asawa. Thanks, Arnel. Nag-enjoy ako sa habulan natin kahit maikli lang. Mas lalong nang galaiti sa galit si Mia. Iuwi mo na yung kabit mo. Tumalikod na siya. Naglakad, papasok sa loob ng bahay. Nang makapasok, sinilip niya ang mga ito sa pinto. Napangiti siya nang makitang nag-aaway pa rin ang mga ito habang pauwi. Ganyan nga mag-away kayo. Maging miserable ang buhay ninyo. Tuwang-tuwa ko sa kwento mo. Nai-imagine ko ang mukha ng kirida ng asawa mo. Kaharap ni Loren ang nakangiting si Risa sa isang kwarto ng bahay ng pamangkin nito. Mukhang mas magaling ka pa sa bida ng pinanood nating drama series sa Italy noon. Pinagpatuloy niyang pag-aayos ng damit nito na galing sa maleta. Ngayon ko lang po napagtanto na kaya ako madaling pinambayad ni Arnel sa utang niya. Dahil noon pa man niloloko niya na ako. Kaya ngayon, ipakita mong hindi ka na basta magpapaapi. Napatingin sila kay Alessandro na huminto sa nakabukas na pinto. O pamangkin, late ka na naman sa kwento ni Loren. Imbis na sumagot, sumandalang ito sa haligi habang magkakross sa mga braso sa dibdib. Ayos ba ang bahay kung nasaan ka? Oho, Mr. Magno. Ang sabi ni Roger, sira raw ang lock ng pinto mo. Magpapapunta ako ng tao para ayusin yon. Hindi na ho sir, salamat. May naisip na ako mag-aayos nun. Tumango naman ang binata. Anyway, yung kailangan mong impormasyon ni Arnel at ng girlfriend niya. Ipapasa pa lang ng investigator na kinuha ko. Salamat sir. Noon at hanggang ngayon nakahanda kayong tulungan ako. Well, hindi mo rin naman ako binigo. Kaya lagi ako nandito. Lalo na kung kailangan mo ng tulong. Nagdugtong ang tingin ng dalawa. Sumingit sa gitna ng mga ito ang may nanunuksong ngiti na si Risa. Alam ninyo, bahagi talaga kayo. Agad na nag-iwas ng tingin si Alessandro. May nakalimutan pala ako sa kotse. Pag-iwas nito, Hoy, sandali! Belo! Tawag ng tiyahin nito. Hindi na ito lumingon at parang robot na lumabas ng bahay. Nakangiting tiningnan ni Risa si Loren. Agad na yumuko si Loren sa ginagawa. Ano sa tingin mo, Loren? Alam mo yang si Alessandro ang bagay sa'yo. Hindi lang magandang lalaki ang pamangkin kong yon. Responsable pa't mabait. Patuloy ni Risa. Alangan ang ngiti niya nang itaas ang tingin. Puno naman ng pag-asang nakangiting ginang. Alam ko ho yun at mataas ho ang respeto ko sa inyo ni Mr. Magno. Hindi mo naman sinagot ang tanong ko. At saka ano ka ba? Kung tawagin mo naman siya parang mas matanda pa siya sa akin. Alam mo, hindi naman siguro masama kung magmamahal ka rin ulit. Naging seryoso na ang tono ni Risa. Napangiti siya ng alanganin bago marahang bumaba sa kama. Tapos na ho ako, maiwan ko na kayo. Pag-iwas ni Loren. Kinaumagahan,
ay akma palang sisilip si Arnel sa gate nang magbukas yun. "Arnel?" Bati ni Loren. Otomatiko nitong inayos ang tindig. "Anong ginagawa mo rito?" Patay mali siya niyang usisa. "Manghihingi lang ng pasensya sa inasal ni Mia." Mahina niyang hinampas ito sa braso habang may ngiti. "Ano ka ba? Wala yun. Naiintindihan ko na ganun ang mga kabit. Alam mo yun, sila patong takot na takot maagawan kahit sila itong mga agaw." Bumaba ang kamay niya sa palad ni Arnel. Ginawa niyang nakakaakit ang boses. "At saka may pinagsamahan naman tayo. Hindi kaso yun sa akin." "Salamat, Loren. Hindi ka pa rin nagbabago. Babait ka pa rin kahit na marami ang nangyari." "Syempre naman, para sa akin asawa pa rin kita. Kaya nga sana may hihilingin ako." "Ano yun?" "Kahit ano." Agad nitong tugon. Maliit na bagay lang naman to. Bumitaw siya sa kamay nito. Nakahilig ang leeg niya ng palakari ng mga daliri sa ibabaw ng balikat ng asawa. Nakita niya kung paano gumalaw ang Adam's apple nito. "May kaunting sira lang sa pinto ko. Baka naman pwedeng pakiayos mo." "Oo naman, walang problema." Nautal pa ito nang sumagot na ikinangiti niya. Maarting hawak ni Loren ang isang baso ng juice habang nagpupukpok sa sala si Arnel. "Wala ka pa palang masyadong gamit dito?" "Oo nga naghihintay lang naman ako ng regalo mo." Huminto ito bago siya nilingon. "Hindi ba ganun ang magkapit-bahay? Higit pa tayo sa magkapit-bahay." Napangiti naman ito. "Siya nga pala, may trabaho ka na ba?" "Oo, mayroon na." "Very good. Mukhang good boy na ang asawa ko. Mukhang good boy ka na." Nagtungo siya sa mesa. Ipinatong ang baso. Alam niyang sinusundan siya ng tingin ng asawa, kaya sadyang pinaarte niya ang lakad. Nang mailagay ang baso, ay lumapit na si Loren sa pinto kung saan ito may ginagawa. "Magaling ka naman palang magkumpuni." Puri niya. At nang mapatingin dito, ay nasalubong niya ang tingin ni Arnel. Seryosong lumapit siya rito. Hindi naaalis ang mga mata niya nang kunin ang puting bimpo nito sa balikat. "Ayan tuloy, pawis ka na." Pinunasan niya ang gilid ng noo nito. At nang lumampas ang tingin, ay nakita niya mula sa nakabukas na pinto ang parating na si Mia. "Ang kakapal ng mukha niyo!" Agad na hinablot ng galit na si Mia ang buhok niya. Hindi naman siya nagpatalo. Inilayo lang siya ni Arnel kaya napabitaw sila sa buhok ng isa't isa. Pilit siyang sinusugod ni Mia. "Hindi ka ba titigil na babae ka? Layuan mo si Arnel. Alam mo, ako ang dapat magsabi niyan sa'yo. Ilusyonadang kabit." "Ano?" "Tumigil ka na, Mia." Natigilan ito sa sigaw ni Arnel. "Anong tumigil? Ako na yung girlfriend mo ngayon. Nakalimutan mo na bang sinabi mo noon sa akin?" Naroon na ang luha ni Mia. "Ibibenta mo lang tong asawa mo tapos magsasama na tayo. Yun ang plano, di ba?" "Mia, asawa ko pa rin si Loren. Anong ibig mong sabihin?" "Ayokong sinusugod mo siya sa tuwing magkalapit kami. Dahil wala namang kaming ginagawang masama. Dahil siya ang asawa ko. Dating asawa. Kasal kami. Pero ako ang kasama mo." "Mawalang galang na sa inyo." Singit ni Loren. "Wala akong panahon na panoorin ang makasalanang relasyon ninyo. Kaya magsilayas kayo sa pamamahay ko." Akma siyang tatalikod nang pigilan ng asawa. "Loren." Seryoso niyang sinalubong ang mga mata nito bago sinulyapan ang kamay nitong hawak. "Huwag mo muna akong puntahan hanggat may sumusunod sa'yo na praning nakabit." Sagot niya bago inalis ang kamay nito. "Umalis na kayo bago ko pa kayo ipakaladkad." Si Arnel ang unang tumalikod. Hinawakan sa braso si Mia at hinila palabas. Doon siya napangiti. Nakahalukip-kip na sinundan ng tingin ng mga ito. Kinaumagahan, dire-diretso si Loren palabas ng gate. "Loren." Kahit narinig ang tawag ni Arnel, patuloy pa rin siya sa paglalakad hanggang sa harangin siya nito. Buwisit niya itong nilinga. "Pwede ba tayong mag-usap?" Hinawakan niya ang buhok. "Kaka-blower ko lang ng buhok ko. Ayokong dumampi ang maruming kamay ng kabit mo rito." Tiningnan niya ang asawa na pinigilan ng kamay niyang ayusin ang sariling buhok niya. "Inaayos ko na ang lahat, pero hindi pa rin sapat yun. Ano pa bang gusto mong gawin ko? Maging akin ka ulit." Napahinto si Arnel nang walang humahabol na kalaguyo. "Hiwalayin mo siya kung gusto mo magkaayos tayong dalawa." Inis siyang bumitaw sa pagkakakapit nito at sumakay na sa kotse. Nang hawakan ng manibela ay napangiti siya. Sinilip niya sa rear view mirror
ang problemadong asawa. Ganyan nga, Arnel. Ikaw naman ang pahihirapan ko. Gabi na nang makauwi si Loren. Nang makapasok siya sa gate, rinig niya ang sigawan sa tapat ng bahay. Hindi mo pwedeng gawin sa akin to, Arnel. Ako ang pinili mo. Bakit bumabalik ka sa asawa mo? Ako ang kasama mo magbayad ng natitirang utang mo. Kaya bakit mo ko bastang itatapon na lang? Rinig niya ang sarkasmo ni Mia sa labas ng gate. Napangiti siya sa narinig dahil pinagbabayaran na nito ang pakikiapid sa kanyang asawa. Dumating na ang araw ng paniningil niya, Anya. At sa susunod, si Arnel naman ang pagbabayarin ko. Taas noo si Loren na naglakad sa loob ng bahay. Ilang beses na doorbell sa gate ang narinig niya nang mag-umaga. Ma'am, napakunot ang noo niya nang lumabas at napatingin sa mga kahon ng bagong gamit na naroon sa tapat ng kanyang bahay. Ma'am, para sa inyo po ang delivery na to. Pakipirmahan na lang po. Kahit nagtataka, ay tinanggap niya ang inabot nito para pumirma. Nagustuhan mo ba? Napatingin siya sa lumapit na asawa. Arnel? Pinigilan niya ang ngisi nang makita na nahihiya pa ito nang lumapit sa kanya. Ano ang mga to? Kunwari nagtataka siya sa delivery. Regalo ko sa'yo. Regalo? Tapos na ang birthday ko, di ba? Hindi ba napansin ko na wala ka pang gamit sa bagong bahay mo? Ang sweet mo naman, Arnel. Akma siyang lalapit nang kunwaring may naalala. Baka dumating na naman si Mia. Hiwalay na kami. Hinawakan niyang dibdib para kumbinsihin itong nabigla siya. Hiwalay na kayo? Oo, kagabi lang. Lumapit sa kanyang asawa at hinawakan ng kamay niya. Dahil ikaw ang pinili ko. Dahil ikaw ang asawa ko. Akma itong hahalik nang siya'y umiwas. Bakit? Akala mo ba basta na lang akong babalik sa buhay mo? Seryosong tanong niya na ikinatigil nito. Pinagaan niya ang pagitan nila nang ilagay ang palad sa ibabaw ng dibdib ni Arnel. Ayoko namang isipin dyan ng iba na easy to get ako. Anong ibig mong sabihin? Ano kaya kung bumalik tayo sa dati? Nakangiti naman itong tumango. Anyway, ibinaba ni Loren ang kamay. Tulungan mo naman akong ipasok tong mga regalo mo sa loob ng bahay ko. Nagpatiuna siya sa paglalakad. Pagkatapos, pinanood niya ang hirap nitong pagbubuhat ng malalaking kahon. Pakilagay mo na lang dito. Mando niya habang bitbit ng asawa ang isang kabinet. Dito, halata ang hirap ni Arnel sa pagbubuhat ng mabigat na yon. Nang mailapag ay kunwaring nag-iba ang kanyang isipan. Doon na lang pala. Ha? Saan? Hinihingal nitong tanong nang sundan ng tingin ng kanyang tinuturo. Doon, please, pakilipat mo na lang. Nagpapakyut pa siya sa nakangiwing si Arnel. Oo naman. Muli nitong binuhat ang mabigat na kabinet. Nang maibaba, halos mawalan pa ng balanse ang asawa. May mga gamit pa sa labas. Pakikuha na lang. Walang problema. Umupo si Loren sa silya at pinanood ang pag-aayos nito ng gamit. Komportable siyang nakaupo. Doon mo yan ilagay. Ay, pangit pala. Doon na lang pala sa kabila. Dito? Oo. Perfect. Humarap si Arnel sa kanya na naliligo na sa pawis. Ayos na ba sa'yo yan? Para siyang batang sumimangot. Parang kulang pa eh. Pansin mo ang init dito kasi mababa yung kisame. Napalibot ito ng tingin. Iwas siyang sulyapan nang ibaba niya ang suot na cardigan. Kulang pa ako ng 2 electric fan sa kwarto ko't dito sa sala. Electric fan? Agad siyang tumindig, lumapit sa asawa. Pero mas bagay dito ang aircon. Kung may magre-regalo sa akin ng aircon, hindi ko yun matatanggihan. Hinarap niya ang mukha nito at hindi nito alam ang isasagot. Pero kung wala kang pambili. Hindi, sige. Akong bahala sa aircon mo. Talaga? Sure ka? Pigil ang ngiti ni Arnel. Oo naman. Ako nang bahala sa lahat ng kailangan mo rito. Hindi naman siya nito binigo dahil nagdala pa ito ng mas maraming gamit sa bahay na kanyang tinutuluyan. Nagsinungaling siya nung sinabi niya na may trabaho na siya. Kaharap ni Loren ang binatang amo at nalaman niya na hanggang ngayon walang trabaho ang asawa. Yun ang nalaman ng investigator. Sagot ni Alessandro. Saan pala siya kumukuha ng pera? Nangungutang siya kung saan-saan para maisugal at ibili ng mga gamit. Ibang klase? Hindi niya na kayang magbago. Ayos ka lang ba talaga sa buhay mo? Sinalubong niya ang seryosong mga mata ng binata.
Oo naman ho, Mr. Magno. Kailangan ko lang mapagbayad ang walang yakong asawa. Loren! Natigilan sila sa sigaw ni Risa. Patakbo itong lumapit sa sala. May good news ako. Bumaling ito kay Loren. Malapit nang maanal ang kasal ninyo ni Arnel. Napatayo si Loren. Talaga ho? Tinanggap niya ang ibinigay nitong papel na agad niyang binasa. Nasa korte ng annulment papers ninyo. Salamat naman sa Diyos. Halos maiyak siya habang pinagmamasdan ng hawak. Tumindig din si Alessandro. Sasabihin mo ba ang tungkol dito sa asawa mo? Hindi. Ang gusto ko, umasa siya na maayos pa kami. Kapag lubog na siya sa utang, doon ko siya iiwan at isasampal ang formal naming paghihiwalay na dalawa. Ngumisi siya nang muling tignan ng hawak na dokumento. Gabi na nang ihatid si Loren ni Alessandro sa bahay. Akma itong bababa sa kotse ng kanyang pigilan. Napatingin ito sa kanya. Ayos na ho ako rito. Are you sure? Oo, salamat sa paghatid, Mr. Magno. Napatingin siya sa kamay nitong hinawakan ng kanyang palad. You've gone so far, Loren. Alam kong mahirap na harapin ito para sa'yo, but I'm proud of you. Naiiyak siyang napangiti nang maalala ang dobling hirap na naranasan kasama ang asawa. Kung magbabalik tanaw nga naman siya, kahit siya ipinagmamalaki ang sarili na nalagpasan niya ang lahat ng yun. Pero iba pala ang marinig yun sa lalaking nagbigay ng pagkakataon na magbago ang kanyang buhay. Ang akala niyang kapahamakan ay swerte palang naghihintay sa kanya. Hindi ko naman magagawa to kung hindi dahil sa inyo, sa iyo Alessandro. Inalis mo ko sa buhay na akala ko habang buhay kong papasanin. Kung kailangan kong gawin ulit iyon para sa iyo, I will do it over again, Loren. Kaya gawin mo na ang lahat ng dapat mong gawin dito at bumalik ka ng ligtas at hilom na ang puso. Seryoso nitong patuloy. Tumango naman siya. Magaan na binitiwan ng binata ang kamay niya. Tuluyan na siyang bumaba sa kotse nito. Good morning, Loren. Arnel? Nagulat pa siya nang makita ito sa labas ng bahay. Nandito ka na naman? May daladala ako. Doon niya lang nakita ang bitbit nitong plastic ng prutas. Ikaw talaga? Ayaw mo ko magkasakit. Gusto mo lagi akong healthy. Tinanggap niya iyon at muling pumasok sa loob. Napatingin siya kay Arnel nang akmang susunod sa kanya. Samahan na kita sa loob. Lihim ang ngisi niya. Gusto ko sanang mapag-isa. Otomatikong naglaho ang magandang ngiti nito sa pagkapahiya niya. Sana maintindihan mo. Muli siyang nagpa-cute. Oo naman, kahit ano para sa'yo, Loren. Okay, isinarado niya ang gate. Nang makapasok sa loob, doon umikot ang kanyang mga mata. Sandali, Loren. Agad siyang naglagay ng ngiti sa labi ng humarap. Hirap na hirap sumilip ang asawa sa kanya. Yayayain sana kitang kumain sa labas ngayong araw. Agad siyang napakunot noo. Hindi bang sabi mo bumalik tayo sa dati? Kaya ngayon nililigawan ulit kita. I-date kita kahit saan. Kahit saan? Paninigurado niya. Oo naman, babawi ako sa'yo. Okay, hintayin mo ko. Magbibihis lang ako. Hindi matatawaran ng saya na nakita niya kay Arnel. Magbihis ka na rin. Gusto ko maayos ka't gwapo. Oo sige, uuwi na ako para makapagbihis. Halos magkandara pa itong naglakad sa tapat ng bahay. Pinaghandaan naman ni Loren ang date nila ng asawa. Namili siya ng magandang damit, nag-ayos, naligot nagpabango. Ang gusto niya lang ngayon ay ang mahulog ng husto sa kanya si Arnel. Hulog na halos ibigay nito ang lahat-lahat ng mayroon ito na mas lalo nitong ikakalubog. Loren, sadya niyang sinalimpad ang buhok nang lumabas siya ng gate. Naroon ang asawa na awang ang labi nang siya'y makita. Talagang mas lalo kang gumanda ngayon. Bakit ba noon hindi ka nag-aayos ng ganyan? Paano ko magkakaroon ng oras mag-ayos? Kailangan ko magkanda ko ba sa paglalaba para kumita? Dahil batugan ka't nagbibisyo. Nilingon niya ang asawa na natahimik. Agad siyang kumapit dito at baka makahalata ito sa kanyang plano. Nagbibiro lang ako. Alis na tayo? Sasakay tayo ng jeep. Dagdag nito. Hindi siya sumabay sa paglalakad ng asawa. Kaya nagtataka siya nitong binalingan. Seryoso ka? Unang date natin mula sa paghihiwalay? Sa jeep mo ko isasakay? Wala ka bang kotse man lang? Hindi nito alam ang isasagot bago nagpabaling-baling hanggang sa makita nito ang kapitbahay na may nakagarahe na kotse.
Nagmamadali itong lumapit at bumulong. Napangiti si Loren nang makitang may inabot itong pera sa kapitbahay. Napakamot-kamot na tinanggap na lang nito. Patakbong bumalik sa kanya si Arnel na hawak ang isang susi. Nahiram ko na ang kotse, tara na. Okay. Sa isang mall, sinimulan niyang magturo ng kung ano-ano. Ang ganda nito, bagay ba sa akin? Suot-suot niya ang pares ng mamahaling hikaw. Ano sa tingin mo? Oo, bagay sa'yo. Ngingiti-ngiti itong pinagmamasdan siya. Bibilin mo to para sa akin, di ba? Doon naglaho ang ngiti nito. Mukhang hindi mo kayang bayaran. Akma niyang tatanggalin ang hikaw nang pigilan siya nito. Sige, babayaran ko. Nangislap ang mga mata niya. Talaga? Oo, kunin mo na yung hikaw na yan. Agad na nagpunta si Loren sa counter ng jewelry shop. Arnel, halika. Tawag niya rito ng kumampay. Kinakabahan na ang ngiti nito nang lumapit sa kanya. May bago raw silang designer necklace. Parang gusto ko nun. Pwede ba? Maarte siyang kumapit dito. Pasimple naman itong kinuha ang wallet sa bulsa at sinilip. Mabilis na sinenyasan ni Loren ang jewelry consultant na kunin ang kwintas. Ayan na, Arnel. Masenyang bulalas. Isuot mo sa akin, bilis. Pagmamadali niya nang dumating ang alahas at wala na nga itong nagawa kung hindi isuot sa kanya ang kumikinang na kwintas. Miss, kukunin ng asawa ko lahat yan. Anya sa ilang kahon pa ng alahas. Sige po, ma'am. Dito ka muna, Loren. Paalam ng balisang si Arnel at lumayo. Nakahalukip-kip niyang sinundan nito ng tingin. Kinuha ng asawa ang cellphone at kinakabahang itinapat sa tenga. Hello? Pare, pahiram naman muna ng pera. Kinapos na ako eh. Pare, kakautang mo lang kahapon ah. Babayaran ko rin naman. Pare, patong-patong na ang utang mo. Ano ba yung pinagkakagastusan mo? Arnel! Tawag ni Loren, kaya lang ito napalingon sa kanya. Itinaas niya ang mga bitbit na paper bag na laman ang mga binili nilang alahas. Nandiyan na, Loren. Muli itong bumaling sa cellphone. Ipadala mo na lang sa akin ang pera, pare. Huwag kang mag-alala, magbabayad naman ako. Halos hindi magkakandadala-dala ang asawa sa mga pinabili niya rito habang naglalakad sila sa mall. Siya ay kaswal na naglalakad at ang tanging dala lang niya ay bag. Tila isang gwardya niya ito. Arnel, bilisan mo naman. Anya, sa hirap na asawa. Sandali lang, Loren. Pilit itong sinasabayan ng paglalakad niya. Nagugutom na ako. Saan ba tayo pwedeng kumain? Loren, sa bahay mo na lang. Magluto ka kaya. Arnel, may mga cravings ako ngayon eh. Ganun ba? Gusto ko ng steak. Steak? Oo, yung premium. Halika, dito tayo. Hindi na ito nakatanggi nang hawakan niya sa braso at dinala sa restaurant. Maupo ka na. Mando ni Loren sa nanatiling nakatayong asawa. Alangan ang ngiti nito habang pinagmamasdan ng paligid. Parang ang mahal dito. Dumukwang siya sa mesa at tiningala ito. Hindi mo kaya? Hindi mo ko kayang pagbigyan dito? Ang totoo niyan. Naputo lang sasabihin nito nang tumayo siya. Okay, umuwi na tayo. Sandali. Pinigilan siya nito sa braso na ikinangiti niya. Hindi naman sa ganoon. Seryoso siyang humarap dito. Siyempre kaya ko. Gusto ko kayang makabawi sa'yo. Inayos nito ang silya niya at iginiya siyang bumalik sa pagkakaupo. Umupo ka na at orderin mo kung anong gusto mo. Thank you, Arnel. Waiter? Tawag ni Loren nang itaas ang kamay niya. Ma'am, lumapit ang isang waiter. Menu please. Inabot nito ang hinihingi niya. Habang nagbabasa, pasimple niyang sinulyapan ng asawa. Nakayuko ito at sigurado siyang tiningnan sa ilalim ng mesa ang wallet. Umiling siya nang nakangisi. Ilagay mo na lang dyan lahat, ani Loren nang makababa ng kotse. Ibinaba ni Arnel ang mga binili nito para sa kanya. Lumapit ito at nakita niyang pagod sa mukha nito. Umuwi ka na para makapagpahinga ka na. Loren, tumaas ang isang kilay niya nang hawakan nito ang kamay niya. Akma siya nitong hahalikan nang pigilan niya ito sa dibdib. Paalala lang, nasa dating stage pa lang tayo. Kahit mag-asawa na tayo, hindi pa rin tayo ayos. Pero pwedeng magbago yon kung magaling kang manligaw. Ang daliri niya, pinalandas niya sa pisngi nito. Nagkulang ka noon na ipinakita kung gaano ko kahalaga. Nagawa mo pa nga akong ibenta. Magulo ang isip ko noon, Loren. Talaga? Loren,
Arnel, huling pagkakataon. Patunayan mo na wala akong halagang pera. Ipakita mo kung bakit dapat akong bumalik bilang asawa mo. Tinulak niya ito palayo. Isarado mo na lang ang gate kapag lumabas ka na ha. Bilin niya bago pumasok sa loob. Walang nagawa si Arnel kung di bagsak ang balikat na lumabas ng bahay. Nang makalabas ito, sinilip nito ang wallet na walang kalaman-laman. Bumagal ang takbo ni Lauren sa treadmill. Umagang-umaga, may nag-doorbell mula sa labas. Ano ho yun? May ipadala ho para sa inyo. Napangiti siya nang makita ang bouquet of roses. Tinanggap niya iyon kasama ang ilan pang tsokolate. Nagustuhan mo ba, Lauren? Nandoon ang ngiting-ngiting asawa. Sisirain mo naman ang diet ko sa sweet chocolate na dala mo. Anya, kahit hindi naman talaga nagda-diet. Halika, pasok ka sa loob. Alok niya nang maunang maglakad. Pumasok sila sa loob ng bahay. Hindi kita maalok ng kape. Paubos na kasi ang stock kong pagkain eh. Nang umupo siya sa harap nito, pilit itong umiti. Tila alam ang susunod niyang sasabihin. Arnel, wag mong sabihin pati pagkain ko sasagutin mo rin. Ngayon lang ako ipag-grocery ng asawa ko. Ako nang bahala sa pagkain mo. Ang sweet naman talaga ng asawa ko. Ay, sandali. May inabot siyang papel dito. Ano to? Alangan na tanong ng asawa. Bill sa kuryente, tubig at internet. Malapit na ako madisconnect. Pakisabay na lang na bayaran. Salamat. Lumapit siya rito at pilit itong itinayo. Go na, Arnel. Hanggang sa gate, hinatid niya ito. Hihintayin kita rito ha, pero pag wala ako sa bahay, ipasok mo na lang sa loob, okay? Oo. Wala sa loob nitong tugon. Kumaway si Lauren bago pumasok sa loob. Ganyan nga, Arnel. Mangutang ka ng mangutang para lang maibigay ang lahat ng hinihiling ko. Kapag lubog ka na, mas lulunurin pa kita hanggang sa hindi ka na makaahon. Umaga na nang maabutan ni Lauren ng maraming groceries sa kanyang bahay. Napangiti siya bago kinuha mula sa mesa ang mga resibo ng bayad ng bills ng bahay. Kaya mo naman palang maging responsabling asawa. Bakit hindi mo to ginawa noon? Lauren, mabilis siyang nagtago nang marinig ang pagtawag ng asawa sa labas ng bahay. Narinig pa niyang pinilit nitong itulak ang gate pero dahil nakasarado, hindi ito makapasok. Hanggang sa tuluyan na itong umalis. Nakangiti siyang tumayo at itinapat sa tenga ang cellphone. Hello, Mr. Magno? Kamusta ang listahan ng utang ng asawa ko? Mula sa kabilang linya ay tiningnan ni Alessandro ang hawak na papel galing sa kaharap na investigador. Halos 100,000 na ang utang niya sa kaibigan niyang kasama sa kasino. Iba pa ang utang niya sa lending company at mga kapitbahay niya. Talagang gagawin lahat ni Arnel para mabigay lahat ng gusto ko. Kaya lang, mas lalo nga lang siyang nalulubog sa utang. Ginagawa niya yun para bumalik ka sa buhay niya, Lauren. Doon siya nagkakamali dahil kahit ibenta niya ang kaluluwa niya, hindi ko siya mapapatawad. Hindi magbabago ang katotohanan na nagawa niya akong ibenta para sa sarili niyang kapakanan at walang kapatawaran yun para sa akin. Nang ibaba ang cellphone, pinunasan niya ang mga luha. Mas lalo lang lumalalim ang galit na mayroon siya kay Arnel. Alam niyang kaya lang siya nito pinupursige dahil sa nakikita ng mga mata nito. Ang ganda niya at postura, pero kapag bumalik na siya sa pagiging labandera, siguradong maghahanap ito ng iba at muli siyang ibebenta. At kung nagawa nito iyon ng isang beses, kaya nito iyong ulit-ulitin. Ilang umaga nang hindi dumadalo sa bahay ni Lauren si Arnel. Nang isang beses na lumabas, nakita niya na galing sa bahay ng asawa ang ilang lalaki. Mars, nilapitan siya ni Presi. Hinahanap nila ang asawa mo, malaki daw ang utang niya. Hanggang sa lumapit ang mga estranghero sa kanya. Kilala niyo raw si Arnel? Ikaw daw ang asawa niya? Oo, asawa ko siya. Pero nasa court na ang annulment namin. Inisang naging mukha ng lalaking kaharap. 250,000 ang utang ng kumag na yun sa amin. Huwag kayo mag-alala, tutulungan ko kayo. Siguradong sagot niya. Napatingin sa kanyang kausap. Akong bahala, masisingil niyo siya. Lauren, sigurado ka ba? Kasalukuyang nasa sala niya ang bumisita na si Alessandro. Hindi magpapahuli si Arnel, kaya akong gagawa ng paraan para mahuli ang asawa ko. Delikado ang gagawin mo. Nakahanda ko. Ito ang magiging ganti at kapalit ng ginawa niya sa akin. Kung nagawa niyang ipagbenta ang asawa niya,
kaya ko naman siyang ipagkanulo. At isa pa, gusto kong isampal sa pagmumukha niya ang annulment papers namin. Malalim ang naging pagbuntong hininga ng binata. If I can't stop you, hindi mo rin ako mapipigilang samahan ka. Inabot nito ang kamay niya at hinawakan ng mahigpit. Ipinaparating na hindi niya kailangang mag-isang harapin ang walang yanyang asawa. Nang tumunog ang cellphone, mabilis na kinuha iyon ni Loren at itinapat sa tenga. Loren, napatingin agad siya sa kaharap na binata. Arnel? Loren, tulungan mo ko. Rinig niyang pagkabalisa sa boses nito. Bakit? Anong nangyari sa'yo? Hinahabol ako ng pinagkakautangan ko. Tulungan mo ko, wala akong ibabayad. Huwag kang mag-alala. Tutulungan kita. Salamat, Loren. Nasan ka ba? Nandito ako sa kubo ng tiyuhin ko sa bukid. Kapag nagkita tayo, hindi na kita papakawalan. Magsasama tayo habang buhay. Dugtong ng asawa. Nang ibaba ang cellphone, napangisi siya. Hindi ako sasama sa paglubog mo. Anya, nagdial siya sa cellphone para tawagan ng taong humahabol dito. Alam ko na kung nasan siya. Kinaumagahan, mahabang naging biyahe nila. Si Loren ang nasa kotse habang lihim nakasunod niya ang ilang sasakyan. Huminto siya ng matapat sa isang bukid na may kubo. Loren, lumabas mula sa pinagkukubilihan si Arnel na nakasuot pa ng sombrero. Buti naman nandito ka na. Sandali siya nitong niyakap. Lubog pa rin ako sa utang, Loren. Nadagdagan pa dahil sa mga binigay ko sa'yo. Sinisisi mo ba ako, Arnel? Hindi, pero gusto ko na makasama ka ulit. Kaya binigay ko ang lahat ng gusto mo para maging maayos na tayong mag-asawa. At tingin mo talaga, may halagang pera ang pakikipagbalikan ko sa'yo? Naguguluhan ang anyo nito. Anong ibig mong sabihin? Heto ang ibig kong sabihin. Mula sa bag, may inabot siya rito. Tinanggap naman ito iyon at binuksan. Nakita niya ang mas malalim na paglinya ng noo ng dating asawa. Ibig sabihin niyan, formal na tayong hiwalay. Hindi na kita asawa. Wala na tayong koneksyon. Hindi. Oo, Arnel. Hiwalay na tayo. Itinaas nito ang muka. Binigay ko sa'yo lahat, Loren. Ganon din naman ang ginawa ko sa'yo, Arnel. Nagkanda kuba-kuba ako maglaba para kumita para sa atin. Nanginig siya sa galit ng magpatuloy sa pagsasalita. Pero anong ginanti mo? Ibinenta mo ko. At tingin mo, sa pagbili mo sa akin ng mga walang kwentang gamit na yun, basta ko na lamang makakalimutan yun. Lumapit siya dito. Puno ng puot itong pinakatitigan sa mga mata. Hindi mo ko katulad na pagdating sa pagsukat ng halaga, Arnel. Walang perang makakatumbas para lang balikan ng wala kong kwentang dating asawa. Pinaglaruan mo lang ako. Sinakal siya ng galit na si Arnel. Mabilis na bumalik ito sa dating kulay na marahas at walang pagmamahal sa kanya. Nagkanda utang-utang ako dahil sa'yo. Nakangisi naman niyang pigil-pigil ng dalawang kamay ang braso nitong naroon sa leeg niya. Matagal ka nang may utang dahil sa bisyo mo, Arnel. Lalong sumikip ang kamay nito sa leeg niya. Kahit halos hindi makahinga, nagawa niyang sipain ang nasa pagitan ng mga hita nito. Agad itong napaatras, siya naman ay habol hininga. Kung malulugmok ako, isasama kita. Akma siya nitong lalapitan nang mabilis na may humarang sa kanya. Sir Alessandro, naaalala mo pa ako? Sa inyo ko binenta ang asawa ko. Paano ko ba kayo makakalimutan? Isang malakas na suntok ang ibinigay ng binata dito. Nakangisi si Alessandro nang pagpagi ng kamay niya. Tama ang desisyon ko nang tanggapin ang inalok mong kabayaran. Dapat lang talaga na ilayo ko sa si Loren dahil wala kang kwenta. Lumampas ang tingin ni Arnel sa mga parating bago binalingan ng tingin ng asawa. Ano to? Maraming gustong mga musta sa'yo. Nakangising sagot ni Loren. Nagmamadali itong lumuhod sa kanya nang makita ang mga pinagkakautangan. Tulungan mo ko. Yumuko siya rito. Anong pakiramdam na ibigay sa mga taong pinagkakautangan mo? Naiiyak itong umiling. Ganyan ang naramdaman ko nung ibenta mo ko. Kaya yan din ang gagawin ko sa'yo. Sinipa niya ito para makabitaw sa kanya. Tuluyan nang nakalapit ang mga lalaki at nilapitan ng nagmamakaawang si Arnel. Diretsong naglakad si Loren. Kahit naririnig ang asawa, nagpatuloy sa paglalakad si Loren. Kung tutuusin, mas higit ang ginawa nito sa kanya. Siya na walang kaalam-alam sa atraso nito, pero ginawa siyang bayad utang. Idagdag pang matagal nitong panluloko sa kanya. Makalipas ang ilang linggo, nabalitaan niyang pagkakakulong ni Arnel.
matapos sampahan ng estafa. Dumating din ang iba pa nitong pinagkakautangan na lalong nakapagpatibay sa kaso nito. Tuluyan na ring bumalik sa Italy ang magtiyahin kasama siya. Lumipas ang 2 taon, naging matagumpay na rin ang sariling butik ni Loren. At habang pinagmamasdan ang naging buhay sa Italia, naniniwala siyang ito ang bagong buhay na ibinigay ng Diyos sa kanya. Napangiti siya nang lapitan ng nobyo na si Alessandro. Natakot siyang magmahal muli, pero naging matyaga ito na ipakita sa kanya na walang makakatumbas sa kanya na anumang halaga ng pera.